Kamusta kayong lahat? May panibago na naman tayong video at for today's video guys, may sasagutin na naman tayong question at nanggaling ito kay Miss Janine. Sabi ni Miss Janine guys ay, "Hi Ma'am Jen, tatanong lang sana ako ma'am kung pwede ako mag-apply sa Canada ng food attendant. Ma'am, kahit 5 years nang nakakalipas ang experience ko ma'am. Salamat po." So guys, bago natin sagutin ang question ni Madam Janine, thank you so much sa mga bagong followers at subscribers natin sa ating YouTube channel, Facebook page at sa ating Facebook. Sobrang na-appreciate ko kay guys. Thank you so much po sa inyo. So guys, sagutin na natin ang question ni Madam Janine kung po pwede pa din daw ba siyang mag-apply ng food attendant dito sa Canada kahit na 5 years ago na yung experience niya. Madam Janine, ang hinahanap po talaga ng mga employer dito sa Canada ay yung may mga current experience dyan sa Pilipinas. Bakit nga ba mas prefer ni employer na maghanap ng ma-experience kesa dun sa wala or dun sa matagal ng may experience sa ganong trabaho? Una guys, pagdating dito kasi sa Canada guys, hindi nila masyadong pinagtutuunan ng pansin yung training. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas guys, 'di ba, na kapag nagtrabaho ka sa isang company, kailangan talaga ay may training ka, 'di ba? Meron kang 1-month training, meron kang 2 weeks training. Dito guys sa Canada, pagdating mo dito guys sa Canada, ilang araw lang, 2 araw lang, 3 araw lang, sabak agad guys. Ganito umiikot yung ekonomiya dito sa Canada guys. Hindi siya kagaya sa atin sa Pilipinas. At syempre guys, kung ako yung employer, at syempre yung pipiliin kong i-hire, yung mas mabigat na yung experience. At take note guys, the more na tumatagal ka sa experience dito sa Canada, the more na tumataas din yung sahod mo at tumataas din yung offer sa'yo. Kasi nga guys, dito sa Canada, experience talaga ang labanan dito guys. So kung maganda ang experience mo, mabigat ang experience mo guys, asset yan guys. At alam nyo ba guys, ito i-share ko lang din sa inyo guys na pumunta ako dito sa Canada guys, nakachamba ko na yung employer ko na nag-hire sa akin dyan sa Pilipinas ay hindi naman talaga ako currently employed that time. Nasa bangko na ako guys at nagtsempohan ko lang guys o talagang para sa akin o hindi ko alam, ay nasa bangko na ako. Tapos, hinire niya ako guys ng shift supervisor. Kahit na nasa bangko ako guys. So, Madam Janine, kung gusto mo mag-apply dito, try mong mag-apply sa iba't ibang employer. Baka sakaling makonsider yung application mo. Pero kung hindi naman, pwede mo pag-isipan or pwede kang mag-change career dyan sa Pilipinas. Pero syempre, Ma'am Janine, wag ka pa rin mawala ng pag-asa. Subukan mo pa rin mag-apply sa mga agencies dyan sa Pilipinas na nagkikater papunta dito sa Canada. Malay mo naman, mabigyan ka ng slot sa interview at dun mo na lang patunayan sa employer na deserve ka dun sa posisyon na ina-applyan mo. Ganun, diba? At syempre, Ma'am Janine, malay mo naman kung para talaga sa'yo ay para sa'yo. Susubukan mo lang mag-apply, apply ka lang ng apply. Hindi man dito sa Canada, subukan mo muna mag-apply sa ibang mga country like Kuwait. Pwede kang makapag-trabaho as a food service attendant or sa Dubai man guys. Sana nakatulong itong video na to, lalong-lalo na kay Ma'am Janine. Thank you so much po sa pag-comment ma'am. At kung meron pa kayong gustong malaman dito sa Canada o sa kahit ano pa mang paraan na makakatulong kami guys, comment down below. At syempre, don't forget to like, share, and subscribe sa ating mga SOCMED account. Thank you for watching guys! Awa!